hello. Amazing morning, Eagles. Ayan, grabe lang, no? So, I would like to take this opportunity, no, na thank you, di ba, kay Mentor Ikay, di ba? So, syempre, no, kasi, it's a big opportunity or magandang opportunity, no, na kagaya niyan makapagsalita, 'di ba? So practice na rin para sa atin, no? So ayan, thank you so much Mentor Ikay, no, sa opportunity na makapag-share sa inyong team. Ayan, hello Eagles, no? Grabe, idol ko po itong mentor niyo, no, kasi isa din talaga ito sa nilu-look up ko. Bakit ako nandito sa negosyo? 'Di ba? Kasi alam niyo naman, ayan, umpisa pa lang, dami ko nang nasabi, no? Pero anyways, ayan, thank you so much, Eagles, no, and also Mentor Ikay. So, but before that, no, magpapakilala lang po ako, no, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So right now, I'm gonna share my screen. Share ko lang po yung aking I Am Worldwide journey, no? So hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Diretso na po tayo dito, no? So I hope na yung share ko sa inyo is meron din kayong kumbaga makuhang inspiration, di ba, na makakatulong sa atin, especially dito sa negosyo natin. Kasi isa lang din po ako, no, sa mga na-inspired, no? At the same time, isa lang din ako, no, sa tao din na nag-decide, no, na gawin tong negosyo natin. So ayan, so I'm a former head nurse, no? So ayan po, 4 years po tayong nagtrabaho or more than 4 years po tayong nagtrabaho as a nurse. So dito po, no, sa pagiging nurse natin, alam naman po natin na hindi talaga madaling maging nurse dito sa Philippines, di ba? So marami tayong mga struggles, but at the same time, thankful ako. Bakit po? Kasi yung struggles na po, yun po yung nakapag-realize sa akin, bakit po tayo nandito? 'Di ba? Unang-una yung talagang fix lang yung salary in comparison, 'di ba, sa negosyo natin. Dito unlimited income, nakadepende na sa iyo kung ilan yung gusto mong incomein, no, sa isang linggo, sa isang buwan. Unlike, no, sa employment, kung ano lang yung pinirmahan natin na kontrata, no, yun lang talaga yung sasahurin natin. At the same time, doon ko po, no, talagang nasabi na hindi worth it, no, yung pagiging, kumbaga yung sipag na na ibinibigay ko, hindi worth it sa sahod na nare-receive ko. Kasi kaya, alam mo mga mentors, no, isa din yun yun nga, isa sa nakapag-open mind sa akin. Kasi kung ikaw, alam mo yung purpose, alam mo yung reason bakit ka nagtatrabaho, hindi lang para masahuran, 'di ba, kundi talaga yung impact din, no, na maibibigay mo, masasabi mo talaga or malalaman mo talaga kung ano din yung value mo, 'di ba? At the same time, yun nga, wait lang. Ayan, yun nga, napakahirap talaga din kasi nung time na nagtatrabaho tayo, sabi ko, instead po, no, na magkaroon tayo, yes, sabihin natin na meron tayong income, 'di ba? Mabibili na natin yung mga gusto natin kahit papaano, pero ito po yung nawala talaga sa akin, which is yung time. Kasi dumating po yung point, no, na sa hospital na ako natutulog. Bakit? Kasi 12 hours. So gabi na, no? So syempre, ayaw din naman natin na, kumbaga, for the safety din, kasi alam naman natin dun sa lugar namin, no, na paggabi na talagang kakabahan ka umuwi, no? So ang decision po natin that time is talagang matulog na lang sa hospital. Bakit? Kasi para naisip ko din, hindi din ako malate pagka kinabukasan kasi maaga din naman tayong magta-time in. So 7-7 ang ating duty, 12 hours. So minsan nag-out po tayo ng 10 PM, 'di ba? Dahil minsan may mga schedule na OR schedule na talagang kumbaga pa-out ka na saka pa nag-schedule, 'di ba? Dahil meron kang late na kasamahan, so ending tayo pa din yung mag-a-assist. So yun po, yung na-realize ko na parang ang hirap naman. Kumbaga nade-deprive ko na ata yung sarili ko, 'di ba? Hindi ko na ata na-e-enjoy yung pagkadalaga natin, 'di ba? So yun yung time na naisipan ko na kahit pala gaano or kahit 100% effort pala yung gagawin ko, minsan pa nga hindi pa naa-appreciate, 'di ba? So doon ko din na-realize na hindi po puwede. Kailangan na meron akong ibang gawin, 'di ba? Para at least iba yung ay kumbaga may pagbabago sa buhay ko. Kasi ayaw ko po, no, mga mentors, na kung ano yung situation or kung ano yung present ng mga nauna sa akin, yun pa din yung magiging future ko. 'Di ba? Kasi dumating din po yung point na tinanong ko yung mga mas nauna sa akin, 'di ba? So 10 years na sila, 15 years na sila sa hospital, tingnan ko, no, ano yung nabago sa buhay nila. Pero nung tinanong ko, wala naman po, ganun lang din, 'di ba? So doon ko po doon po ako mas nagdesisyon, no, na kailangan kong gawin 'tong negosyo, kailangan kong subukan
'tong negosyo na ibinigay sa akin kasi hindi ko naman malalaman 'di ba na maganda yung negosyo kung hindi natin susubukan. 'No? Kaya, kung ikaw 'no or may mga kakilala tayong naghahanap ng mga opportunity na puwede nilang simulan 'no, ito na po yung kagandahan kasi siyempre sabi ko nga, malaki po talaga 'no difference 'no ng pagiging empleyado kaysa dito sa negosyo na ginagawa natin. So yun lang, noon naman, ginagawa din natin siyang part-time. So nung time na nakakapag-attend tayo ng trainings kahit papaano kumbaga sinisingit ko na, hindi ko na parating nire-reason out na wala akong time, kumbaga binibigyan ko na siya ng oras. Bakit? Kasi gusto ko na siyang matutunan. Nandun na yung eagerness ko 'no, na gusto kong matutunan kung ano yung meron tayo. So 'yan, shine-share na natin yung business. Ay wait lang, bakit nawala yung aking slide? So ayan. So 4 years, so ayan 'no, shine-share natin yung business 'no, part-time. So, na-experience ko din po na, pumunta 'no sa office din natin sa Davao. So nung time niya nagco-commute lang tayo 'no, taxi, jeep, na talagang sabi ko hindi pala talaga madali yung ginagawa ng mga mentors natin dito 'no. Kasi ako po mismo na-experience ko mag-process na gano'n pala na ikaw talaga hands-on, 'di ba? Tapos after ko po niyang ma-receive para at least konti lang yung maidala ko sa province namin, pinapadala ko na po agad yan sa LBC, sa GNT 'no, kasi at least katabi lang, buti na lang talaga sabi ko katabi lang ng office, malapit lang yung GNT. Kasi kung hindi, aba naman talaga kuba ang teta niyo 'pag dala-dala ng product 'no. So, sabi ko nga grabe lang 'no, kasi ano tawag yun nga, hindi madali 'no, sa umpisa parang iniisip ko, "Ano ba 'tong ginagawa ko?" Madami akong mga bitbit na mga ganyan, na mga paper bag, tapos ang bibigat. Pero doon ko po 'no, sinabi sa isip ko na part lang 'to ng process, part lang 'to ng negosyo na mayroon ka. Kaya yun, instead na maging negative, naging positive lang po ako 'no. Kumbaga yun po yung drive ko or yun yung nagiging excitement ko na what if 'no, na ito hindi lang ganito. Alam niyo ba mga mentors na nagpa-process tayo yung mga maintenance ng mga leaders natin, sabi ko, "Mas dadami pa 'to." Yun yung parati kong iniisip na kailangan mas dumami pa ito, hindi na kailangan wala akong bitbit 'no. So iniisip ko kailangan mas dumami pa. So kaya 'yan, isa din 'yan sa nakapag-motivate sa akin na alam mo yung meron kang ibang ginagawa, 'di ba, aside sa trabaho ko lang. Yun po yung isa nakapag-motivate kasi talagang kumbaga ako po yung na-bored na po talaga ako sa trabaho. Parang kumbaga pinagsawaan ko po talaga yung trabaho kasi gano'n din, eh. Kumbaga, ang sipag-sipag ko naman, 'di ba, pero minsan nga hindi na-a-appreciate at minsan mahirap po yung kaaway mo, administrator, 'di ba? Kaaway mo na admin, 'di ba? Kasi minsan kailangan nating i-point out din kung ano yung gusto natin as an employee, pero hindi nila maintindihan kasi gano'n pala talaga mga mentors, 'no? Sila lang yung pinapayaman natin, 'di ba? So, ang focus nila sa atin basta sinahuran ka, okey na. 'No, hindi sila focus sa growth natin 'no, minsan lang po tayo makakakita ng gano'n. So anyways 'no, hindi naman natin masyado 'yan pag-usapan kasi 'yun nga 'no, ginawa natin ng part-time muna yung negosyo bago tayo nakapag full-time. So ito po 'no, bago po tayo nag full-time talagang struggle din. 'Di ba kasi yun nga, may mga responsibility tayo na hindi natin maiwan-iwan sa hospital. Pero nung time po na nakapag-decide ako, sabi ko, "Whatever it takes," sabi ko, "magre-resign ako." Automatically po, nag-decide po ako mag-resign 'no, supposed to be meron pa akong render na 1 month. Pero nun po sabi ko na hindi na ako magdu-duty niyan, hindi ko na yun ire-render, ma'am, a-absenan ko na po. So yun po 'no, kasi sabi ko sayang pa yung oras na igugugol ko or pagdu-duty or ayan pagiging empleyado, what if ilaan ko na lang kasi gano'n din naman, eh, 'di ba? So nung time na po no'n nag-decide po ako na mag-resign 'no, wala na po akong what if. Kasi talagang ginusto ko po talaga siya kasi gano'n naman, eh, sabi ko talaga, kung meron kang gustong baguhin sa buhay mo, kailangan meron kang bago na ginagawa. So yun po yung one decision na ginawa ko na until right now 'no, hindi ko po until now 'no, grabe lang, hindi po talaga natin pinagsisihan kasi doon po 'no, sabi ko naman na, ayan, ang bilis ng ayan. Yun nga 'no,
lumabas tayo sa comfort zone natin kasi kahit sabihin po natin na hindi ko po kilala yung mga mentors natin pero that time po talagang nilakasan ko lang yung loob ko. No, naging open lang ako sa mga mentors ko na um, hindi po talaga ako familiar dito sa Manila kasi siyempre 'di ba galing tayo ng province. So inopen up ko lang inopen up ko lang sa kanila na 'yun hindi tayo familiar at the same time nag-ask lang talaga ako ng help 'no, ng help na tulungan nila ako. At the same time 'yun nga, if you really want something you have never had 'no, you must be willing to do something you have never done. So 'yun nga yung pagpunta natin dito talagang kumbaga mahirap, kumbaga ang hirap at first pero excited po akong pumunta dito sa Manila. 'Di ba? So, nung time din na na-meet ko na personally sila Mentor Jan, si Mentor Karen, at the same time nakapag-build din naman ng relationship kasi, kahit sa Zoom lang kami nagkikita-kita pero at least meron na yung mga tawanan, parang meron na yung mga kuwentuhan pero and that's the time na inopen up ko again yung sarili ko, 'di ba? Kumbaga to to experience or talagang yung makipaghalubilo ulit 'no sa ibang tao kasi that nung time talaga na nagtatrabaho tayo is bahay, trabaho lang. So gano'n lang yung cycle natin paulit-ulit. So dito nga kagandahan kasi sa negosyo natin 'no, alam niyo po ba din, pumunta ako dito sa Manila, 'di ba, hindi ko pa alam mag-IBP. Pero ang alam ko lang shine-share ko lang yung product, pinapakita yung shine-share ko sa mga kakilala ko, pinapakita ko lang yung mga, pictures ng testimony natin, gano'n, gano'n. Pero hindi ko pa talaga totally alam paano mag-present. So, ang decision ko din, sabi ko, pagdating ko ng Manila kailangan ko aralin agad yung pagpe-present. Kasi mahirap naman, 'di ba, hindi ko alam mag-present. So, kagandahan lang kasi 'no, in-expose ko yung sarili ko, talagang, yes mentor tayo, 'di ba? Kung ano yung sasabihin ipapagawa, yes lang kahit minsan nangangatog ka na. So, yun din 'no, kagandahan kasi you won't do it alone. Kahit minsan sabihin ko, "Mens hindi ko kaya." Pero always sinasabi niya, "Hindi kaya mo 'yan." 'Di ba? Yun, simulan mo lang yung gano'n 'no, nakaka-overwhelm kasi, may mga tao na naniniwala sa atin kahit minsan hindi tayo naniniwala sa sarili natin, 'di ba? Kaya yun 'no, napag-isip-isip kung yung mentor ko nga hindi ko kakilala naniwala sa akin, bakit ako hindi maniwala sa sarili ko, 'di ba? Kaya sabi ko nga napakalaking impact po talaga yung pag-a-attend ng trainings kasi diyan po tinuturo, 'di ba, yung belief natin sa sarili, 'di ba? Kasi kung wala kang belief sa sarili mo 'no, mahirap po, 'di ba? Kaya unang-una talaga yung babaguhin yung sarili, kaya everytime na naririnig ko po yung mga trainings na gano'n, oo nga 'no, kasi it always start with me, 'di ba? So, kung nabago ako, 'di ba, or kumbaga ma-fill yung cup ko, 'di ba, kung mag-o-overflow ako, yun yung maipapasa ko, 'di ba? Kaya yun, napakaganda kasi, nandun tayo sa tamang environment. 'Di ba yung kasama natin hindi puros mga negative, 'di ba? Hindi puro tsismis 'no, pero yung pinag-uusapan is yung growth. Paano ka pa mag-improve, paano mo i-reach yung goal mo kasi napakaimportante din yung may goal tayo sa buhay, 'di ba? Kagaya ko po hindi lang naman po ako pumunta dito sa Manila para lang magbakasyon, 'di ba? Para mag-explore 'no, ng mamamasyal ganito, ganyan, hindi po. Ginol ko po talaga na kung ano yung mga pangarap ko po 'no, na before nakalimutan natin is unti-unti po nating ma-reach dito sa help 'no ng ating negosyo. Kaya ayan, very important po na ma-associate tayo sa tamang tao 'no, hindi lang yung masayang kasama 'no, yung talagang tao na ka 'di ba, na iko-correct ka kung nakita na may mali sa iyo, yung talagang yun po, yung tamang tao na talagang hindi ka papabayaan. Kasi lahat naman tayo mga mentors may mga lapses, may mga pagkukulang or may mga kumbaga kumbaga hindi perfect 'no, pero yung people na naka-surround sa iyo or sa atin po, napakaimportante po yun. Kasi yun po sila 'no, yung magfi-fill ng gap 'no, na wala tayo. 'Di ba, kaya yan po, piliin po natin yung mga kasama natin. Doon din tayo 'no, sasama sa mga taong may goal din. Kasi 'pag once yung kasama mo walang goal, mahirap po yun, 'di ba? It's either ikaw ang hahatak sa kanya or siya yung hahatak sa iyo, 'di ba? So, yan po yung pinakaimportante 'no. So ayun nga, abay
natutunan natin ng mag-share 'no, ng hope 'no, kahit sa mga lalong-lalo na sa mga hindi na natin kakilala. Kasi before kakilala lang natin 'di ba, parang kaya-kaya pa nating brasuhin. Pero dito po hindi na 'di ba? So talagang ayun na-experience na natin mag-share ng IBP sa online, dito din sa offline. So yun po talagang nilakasan ko po yung loob ko 'no, na i-share or kumbaga mag-present. 'Di ba, kagaya nito na magsalita kasi normally po hindi naman po talaga ako ganito I mean yung always po, kumbaga meron din po talaga akong fear na magsalita 'no, sa harapan ng ibang tao kasi yun nga hindi ako na-expose although kahit sabihin kong alam ko pero 'pag hindi ka na-expose meron talaga yung kaba, 'di ba? Kumbaga yung mga sinasabi natin minsan kumbaga baliktad na yung parang rumble-rumble na, pero dito po 'no mas na-e-exercise or mas nai-eager po akong matuto 'no or paano talaga magsalita. So ayan, at the same time 'no, meron din tayong team 'no, dito sa Philippines at sa US. So meron din tayong mga kahit papaano 'no, meron din tayong mga, kasamahan din 'no na dito din, kasama natin sa trabaho before naniwala 'no sa na-acknowledge din tayo 'no sa team natin. So 'yan po yung everyday ko pong gino-goal or dapat every month, dapat masali talaga ako sa top kahit ano 'yan 'no, basta kailangan kong hindi puwedeng wala kasi lagi ko pong iniisip na kung wala kang income or mas mababa pa yung income mo nung sinasahod mo before, wag mo na lang gawing income. Wag mo kumbaga sinasabi ko sa sarili ko, wag mong hayaan, 'di ba, na sa isang buwan lang man, 'di ba, wala kang nagawa, wala kang goal na nakuha. Kasi gano'n po talaga mga mentors. Hindi po puwedeng full-time tayo dito pero wala tayong resulta, 'di ba? Kaya 'yun po yung dati kong nire-remind sa sarili ko na hindi po puwedeng wala kang resulta or hindi po puwedeng walang nagbabago sa'yo day by day. So ayan, by doing the business, ayan po 'no, na-experience po natin kumita dito 'no, ng mas malaki pa sa sinasahod natin sa isang taon, 'di ba? So ayan, na-experience natin one day income 75,000. So, yan lang naman po is the result, 'di ba, kung ano yung ginawa ko. 'Di ba, ginawa ko yung proseso, nag-guest mentor lang tayo, 'di ba? So, nanood tayo ng mga trainings, pinakinggan natin, in-apply natin. Kasi doon po, kumbaga hindi po tayo magkakaroon ng resulta kung hindi po natin ia-apply 'no, yung mga natutunan natin. 'Di ba, kagaya nga nung training kagahapon 'no, sabi lang ni Mentor Marlon, "Narinig mo lang." 'Di ba? Kasi totoo naman, narinig mo pa lang, hindi mo pa siya natutunan kasi hindi pa naa-apply, 'di ba? Kasi, ah, very crucial po mga mentors 'no, yung pag-a-attend ng training. Or very crucial ngayon, marami kang narinig pero hindi mo nga na-apply kasi dito bombarded tayo ng trainings, 'di ba? Pero nasa atin na lang kung ano yung gusto nating i-apply sa sarili natin kasi tayo po mismo yung nakakaalam ng mga kulang pa natin, yung mga kailangan pang i-improve. So, ako po mismo doon pa ako nagfo-focus, ano yung kulang sa akin at yun yung kailangan kong babaguhin, 'no? Hindi pa ako tumitingin sa iba kasi minsan, may tendency tayo na kinukumpara yung sarili natin sa iba. Wag po 'no, kasi 'pag kinumpara mo po yung sarili mo sa ibang tao manliliit ka po, 'di ba? Gawin mo na lang po silang inspiration 'no, at tatanungin mo sa sarili mo or tatanungin mo sila, "Ano po yung ginawa ninyo mens?" 'No, para at least nakuha or ano po yung ginawa niyo mens, bakit niyo po nakuha yung result na yan? Gano'n po mga mentors kasi yun nga, ay kumbaga ako din 'no, pino-protect ko din yung sarili ko 'di ba, na yung kung 'di ba normal kasi hindi naman perfect din yung negosyo natin, may ups and down din 'di ba? So when times na down tayo, hahanap ako ng way para ma-lift up ako ulit, 'di ba? Kasi ang hirap nung na nasa down moment ka tapos hala 'di ba, nagmukmuk ka pa, tinulog mo pa. Kasi ako po mga mentors 'pag na-e-experience ko o nafi-feel ko na po na gusto kong matulog lang, ayaw ko po 'yun. Kasi 'yun yung coping mechanism ko sa stress,
'di ba? Sa yung parang ayun yung sa stress, yung kung mga yung parang gano'n, yun yung coping mechanism ko. Instead na matulog ako, instead na ako lang yung gano'n, gusto ko lang ako, mas mas lalo ko pa siyang ini-expose 'no, ganito yan, mag-training tayo. So dun po 'no, hindi ko na hinahayaan yung sarili ko na kumbaga yung ako lang, yung naiiwan lang kasi 'pag ikaw lang po mag-isa, maraming bumubulong-bulong diyan, 'di ba? Marami kang iniisip-isip kaya expose mo lang kung halimbawa kung napapagdaanan natin yung down down moments 'no, kung nanghihinaan tayo ng loob, hanap ka ng tao na puwedeng makatulong sa'yo which is yung ating mentor, 'di ba? Talaga po kung nasa down moment ka, lumapit ka agad sa mentor mo, 'di ba? Magpabaliw ka ulit, 'di ba? Kumbaga mag-usap kayo ulit para at least 'no, ma-remind niya kung bakit ka nandito, 'di ba? Na wala ding ginagawa, 'di ba? Kagaya ko din walang ginagawa minsan, 'di ba? Lapitan, paano tayo wag nating hayaan na i-enjoy natin yung pagiging down natin, 'di ba? Okey lang 'yan 'no? So, kailangan talagang kumbaga bumangon ka agad, 'di ba? So, kahit ngayon alam ko 'no, madami tayong mga pinagdadaanan, lahat tayo may iba't ibang pinagdadaanan, pero hanap lang po tayo 'no ng mga bagay or ng tao po na puwedeng makatulong sa atin 'no, to lift up 'no, kasi yun po yung napakaimportante dito sa negosyo natin. So, ayan 'no, siyempre, ginoal din talaga natin yung pagiging suffer kasi sabi ko, that's the first stepping stone 'no, to achieve 'di ba, para magiging Crown Alpha Mentor tayo. Kasi hindi po puwedeng, nandito lang tayo sa negosyo, yung okey lang naman po 'yan kasi ako din po okey lang naman talaga yung pumalakpakan, okey lang po talaga 'yan 'no, pero dapat i-goal mo rin na talagang meron kang resulta, 'di ba? Kasi yun po talaga, eh, anong reason, anong purpose mo, bakit ka nandito? Para pumalakpak lang ba, 'di ba? O para maging padami lang ba? Hindi. Ginoal mo ito para magkaroon ng resulta, which is yung result mo, yun yung puwedeng makatulong sa iyo, sa family mo, at sa mga hindi natin kakilala, 'di ba? Kasi gano'n, eh, kumbaga you have a goal para at least everyday meron kang direction, 'di ba? Alam mo yung gagawin mo to reach your goals. So after that, nung nahi-hit natin yung sapphire, iniisip ko naman, paano tayo magru-ruby, 'di ba? Yung parang gano'n, para at least ma-advance yung isip natin 'no, so ano yung mga gagawin natin kasi, ah, isa din sa natutunan ko na lalong-lalo na sa mentor niyo 'no, sa app mentor niyo, kay Mentor Ikay, is kailangan mo talagang goal-oriented 'no, or 'di ba sinasabi niya, "Be smart when reaching our goals," 'no, or smarter. Tama po 'yun 'no, by reaching our goals kailangan mo talagang magkaroon ng smart, 'di ba? Hindi pa puwedeng gusto ko ng 1,000,000, 'di ba, pero 100,000 wala pa ako, 'di ba? Para at least alam mo 'no, merong direksyon yung pagkuha natin ng goals. Kasi minsan tinatanong tayo ng mga mentors na, "Anong goal mo, Mens?" 'Di ba? Gusto ko Mens ganito, Sapphire, ganito, ganyan." Ang tanong, meron ka bang ginagawa or specific ba? Yung or kumbaga time bounded ba, measurable ba, yung parang gano'n yung kung paano mo kukunin yung goal mo. Kasi kung ikaw 'no, smart ka mag-reach ng goals mo or nandun nga smart 'no, specific, measurable, attainable, basta time bounded gano'n, makukuha at makukuha mo. Bakit? Kasi maa-adjust mo yung kulang, 'di ba? Madadagdagan mo, basta yun maa-adjust natin. So anyway 'no, kagaya niyan, by reaching out our goals siyempre 'di ba, unti-unti na natin nakukuha yung mga goals natin in life na talagang makakatulong dito sa negosyo natin. Kasi siyempre po, lalong-lalo na po yung paglabas ng car. Kasi kung iisipin, bakit pa ako maglalabas ng car? Pero nung naintindihan ko po, bakit ako maglalabas ng car, hindi po ako nagdalawang isip 'no, na maglabas ng sariling sasakyan. Kasi sabi ko nga, this is yun nga kaya sabi nila 'di ba, tool po natin 'no,
yung sasakyan dito sa negosyo natin. Kumbaga asset natin ito. 'Di ba kung ikaw negosyante ka, 'di ba? Lalong-lalo na na-e-experience natin ang dami-dami nating pina-process sa office, may J, tapos ang maintenance natin, 'di ba? 100,000 pataas. Paano ko po 'yun dadalhin or isasakay sa jeep or isasakay sa Grab? Kasi na-experience ko po nung dalawang balikan ako sa office. Sabi ko, ayaw ko na talaga 'to. 'Di ba? Kasi bilang probinsyana, parang ang hirap po mag-commute dito dito sa Manila. 'Di ba yung pag-apak mo pa lang sa bus, umaandar na. Sabi ko napasigaw talaga ako, yung parang gano'n, ayaw ko po talaga yun nung na-experience ko, sabi kong gano'n. Kumbaga tinatak ko talaga sa sarili ko na hindi po puwedeng wala kang sariling sasakyan or hindi ka magkakaroon ng sasakyan 'no, tapos yung negosyo mo ganito, 'di ba, ang hirap po talaga. Kaya tayo po mga mentors 'no, halimbawa niyan kung pinapa-hit tayo ng goals ng mentor natin, always yes mentor kasi yun po talaga yung pinaka-key 'no, dito sa natin kasi wala namang ipapagawa yung mentor natin 'no, na hindi makakatulong sa atin or for our good 'no. Kaya yung paglabas mo ng sasakyan mas na-appreciate ko po talaga siya 'no, nung meron na kasi yun nga talagang malaking tulong po talaga dito sa negosyo natin 'no. So, from commuter before 'no, ngayon grabe car owner na dati hindi ko po lubos maisip 'no, na gusto ko po talagang magkasasakyan nung nagtatrabaho pa tayo. Pero 'pag tumitingin ako sa payslip ko, talagang napapakamot ako sa ulo. Bakit? Kulang, 'di ba? Kahit gulong lang kulang na. So sabi ko, "Ay wala," 'di ba, never mind. Pero yun nga, nung dito sa negosyo natin possible pala 'no, yung sa labas na imposible or dati na imposible, ngayon posible 'no, dahil sa tulong ng mga mentors natin, especially sa opportunity na meron tayo at the same time, sa provision din ni Lord 'no, sa will din ni Lord na magkaroon tayo ng ganitong resulta, ng ganitong business, 'di ba? Kasi, um, 'di ba, sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit tayo yung nandito? 'Di ba? May purpose, eh, 'di ba? Bakit tayo? So, dahil nga may pangarap tayo sa buhay, meron tayong gustong marating or kumbaga gusto din nating makatulong 'no, kaya tayo inilagay dito sa business na 'to. So, kung ikaw nandito ka ano, minsan tinatanong mo pa, "Para sa akin ba talaga ito?" Naku po 'no, talagang i-assess natin yung sarili natin 'no, tanungin natin yung sarili natin, "Bakit ka nga ba nandito?" 'Di ba kasi kung hindi mo pa alam bakit ka nandito, try try to try to slap yourself, charot, 'no? Hindi 'no, kumbaga, wag ka ng magduda-duda kasi nandito ka na, eh, nakapag-pay in ka na, eh, nagbayad ka na, eh. So, kumbaga i-set in mo lang sa utak mo na this is for you 'no, may reason bakit ka nandito, may purpose. At the same time, yun nga, kailangan mong kumbaga, humanap ka ng way, 'di ba? Para at least ma-realize mo bakit ka nga ba nandito, 'di ba? Kasi marami namang way, meron tayong mga deepest why, 'di ba? Meron tayong mga hugot sa buhay. So yun na lang yung panghawakan mo. Kumbaga, when you look back, gusto mo ba yung buhay na yung before, 'no? Kasi kung ayaw mo, gagawa at gagawa ka talaga ng way, 'di ba? Para hatawin itong negosyo natin, 'di ba? So, ayan lang naman 'no, yung mga, achievements natin dito sa negosyo na meron tayo, which is, I'm very grateful 'no, kasi hindi naman talaga natin makukuha 'yan kung hindi dahil sa matulong ng mga mentors natin, top mentors natin 'no, kung hindi dahil sa mga trainings na binibitawan sa atin ng mga, top mentors natin, 'di ba? So, gamitin po natin 'yan mga mentors, hindi lang sinasabi or hindi lang nagti-train 'no, para lang sa wala 'no. Kailangan po natin kunin 'no, yung vitamins 'no, na kailangan natin doon sa training nila, hindi lang sa barley, 'di ba? Hindi lang natin i-absorb yung vitamins and minerals na meron sa barley, kundi meron din 'no, sa mga trainings. Kunin natin yung mga talagang, yun nga, yung parang kakain din tayo, 'di ba? Sa utak natin by training. Kumbaga ano tawag ito, yun nga, kailangan natin din ng trainings 'no, dito sa negosyo natin. So, ayan.
Ayan. So yun realization ko lang din talaga dito no sa negosyo na or by doing the business is talagang I have to get out from my comfort zone. Kasi alam naman natin 'di ba, kumbaga gasgas na din ito kung gusto mo talaga ng pagbabago or may growth, kailangan mong lumabas sa comfort zone natin. Pero minsan ang hirap, tama po? 'Di ba? Talagang hihilain ka lalong-lalo na kung comfort ka pa, 'di ba? Sa situation mo, sa bahay mo, labas ka diyan, 'di ba? Baka comfort pa tayo kasi wala tayong binabayarang bills, labas ka diyan, 'di ba? Hanap ka ng way para magkaroon ka ng discomfort sa buhay. Kasi kumbaga doon ka mai-stretch, doon ka makakapag-isip 'no, kung ano yung mga bagay 'di ba, na puwede mong gawin, doon ka makakapag-decide 'no, kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Kasi 'pag once comfort po talaga tayong mga mentors, wala po talagang growth diyan. Ako po, na-comfort po ako ng more than 4 years 'no, sa pagtatrabaho ko na okey lang na meron akong income, ganito, ganyan, okey na ako sa ganito. Pero 'no, dumating yung time na hindi na ako na-comfort kasi stress na. Pero sabi ko nga, that's the reason bakit po ako nandito. So, parang God's way na din po yun 'no, na na-experience natin yung gano'n 'no, yung challenges din. Kasi na-realize talaga natin na hindi pupuwede na hanggang doon na lang. Lalong-lalo na may mga pamilya pa tayo, 'di ba, yung nanay natin, 'di ba, mga kapatid natin at yung mga, magiging family natin. Ayaw ko po 'no, na yung pinagdaanan ko is pagdadaanan din, 'di ba, ng magiging anak ko. Ayaw ko po yun. Kasi ang hirap nga, eh, 'di ba? So and also, parati nating sinasabi 'di ba, yes mentor. Pero alam niyo ba dumating din naman sa time na parang, "Grabe naman yung si Miss, parati na lang ako." Yung parang gano'n, "Kailangan pa ba talaga 'to?" Yung minsan na may pinapagawa sa'yo pero hindi mo naiintindihan. Pero yun nga, dahil kumbaga yun nga, dahil parati nating nakakalimutan ko yung term mga mentors kasi Bisaya tayo, eh. Parang gusto kong sabihin pero hindi ko ma-explain sa Tagalog, 'di ba? Parang ang hirap magsalita nun pa-Tagalog kasi, eh. Pero anyway, so yun 'no, kailangan talaga meron tayong yes mentor attitude na kahit hindi man natin naiintindihan, pero yes pa rin. Kasi or lagi nating isipin na para sa atin, 'di ba? So, kung ano nga yung ginagawa mo sa mentor mo, take note, gagawin din 'yan, 'di ba? Kasi kumbaga 'yan yung magiging lesson mo, eh, may ibibigay na tao sa iyo si Lord para mabago yung attitude mo, mabago yung character mo, 'di ba? So, para mai-stretch ka o mag-i-improve ka. So, yun 'no? So, at the same time, napakaimportante din na be in a right environment, hindi lang yung kasama na tawa-tawa, 'di ba, yung masaya, okey lang naman po 'yan, pero kailangan mo talagang Ah, ipunta sa sarili or sa circle 'no, kailangan talaga yung gusto mo 'no, yung kumbaga yung halimbawa kung naghi-hit ka ng goal, eh, yung kasama mo hindi naghi-hit ng goal, 'di ba, it's either mahahatak mo siya or siya yung hahatak sa iyo, 'di ba, depende po 'yan. So, always attend trainings and mentoring 'no. Alam niyo po ba yung pag-a-attend ng training at saka mentoring minsan talaga sabi ko nga, dito din papasok 'no, dito din papasok 'no na dati nasanay tayo online-online lang. So ngayon everyday training na sa offline which is sa office. 'Di ba minsan parang pagod ka na whole day, may ginagawa ka sa negosyo, kausap, ganito, ganyan. Tapos mamamaya kung parang gusto mo muna sanang magpahinga kahit saglit lang, pero hindi po puwede kasi kailangan mong mag-attend ng training. Pero 'di ba, kung sasabihin ko sa sarili ko, "Hindi, karapatan ko namang magpahinga kahit konti." 'Di ba kasi gano'n, eh, parang nakakapagod naman mayroon naman sa online. Pero alam niyo po ito yung tinatak ko sa utak ko 'no, hangga't kaya mo, hangga't humihinga ka pa, attend ka ng training. Bakit? Kasi wala ka ng reason, meron kang sasakyan na gagamitin mo papunta doon, 'di ba? Kasi nga yung mga top mentors natin 'di ba before, nagbabiyahe pa nga 'di ba? Sa probinsya uma-attend ng training, eh, ano sila ngayon? Ano yung resulta na meron sila ngayon? Eh, tayo nga ngayon 'di ba, may kung kahit papaano may comfort na, bakit? Kasi yun nga, hindi ka na naiinitan, hindi ka na nababasa ng ulan, 'di ba? Hindi pa tayo makapag-attend ng training. So, hindi po puwede 'no, kailangan mo ding pagdaanan, kailangan mo ding magsakripisyo 'no, para at least 'no, talagang mas kasi totoo po 'no, lalong-lalo na yung mga, kumbaga na-compare ko talaga anong kaibahan ng training sa online sa offline.
'di ba? Mas kuha mo yung ipinapasa sa na training, mas naa-absorb mo, mas natatamaan ka, 'di ba? Kaya tayo kung halimbawa able naman tayo makapag-attend ng training offline, gawin po natin. Kasi iba po talaga yung environment, iba po talaga yung bagsakan. Kasi totoo naman may time na nagte-training tayo, minsan natutulugan na natin. 'Di ba? Hindi na-absorb sa atin kasi busy, maraming pwedeng gawin Pero pag once nandun ka, wala ka ng choice kundi makinig lang, 'di ba? Kasi talaga malaki po yung difference na yung offline training. Kaya pala sabi ko kumbaga naintindihan, kaya pala ganun yung resulta ng mga nauna sa atin or yung before yung talagang traditional na ginagawa, kaya pala ganun yung resulta. Kasi bakit? Nahirapan Kumbaga nag-sacrifice nagbigay ng oras 'Di ba? Ayaw nilang mawala 'yun. Kumbaga na-value nila 'yun. Kaya kung ikaw gusto mo, 'di ba? Kung gusto mo yung mga meron yung mga top mentors natin, kailangan din nating pagdaanan yung pinagdaanan nila. Hindi pa pwedeng yung resulta lang yung tinitingnan natin. 'Di ba? Kailangan din nating tanungin kung ano yung mga pinagdaanan nila before kasi alam naman natin na hindi madali. 'Di ba? Pero yun nga, fulfillment pa rin kasi yung mga challenges na yun yung nag-mold sa kanila, 'di ba? Yung mga challenges sa atin, yun din yung nag-mold sa atin kung ano yung meron tayo. 'Di ba? Kung ano yung tayo ngayon, 'di ba? So kaya challenges and struggles are part of the business. 'Di ba? So never give up, 'di ba? So tuloy-tuloy lang tayo mga mentors kasi ganoon naman po talaga yung buhay natin. Kahit wala naman tayo dito sa I Am Worldwide, 'di ba? Kahit nasa trabaho lang din naman tayo, meron talaga tayong mga challenges at saka struggles, 'di ba? Pero hanap ka lang, 'di ba? Kumbaga sabi nga, kung ito na yung pinakamadali, 'di ba? Sa lahat ng mahirap. Totoo po, 'di ba? Pero pag once natutunan natin na baguhin yung sarili natin, sinasabi ko po sa inyo. Kasi ako po ganun 'di ba? Kung once natutunan ko or once mag-a-adapt o yung may pagbabago sa sarili natin, 'di ba? Paano tayo mag-isip, paano tayo mag-handle ng negative emotions, paano natin i-handle yung situation natin. Kasi pag once na-handle natin 'yan or once na-change 'yan, yung attitude natin or yung sarili natin, everything will flow, 'di ba? Kaya napakaimportante na yung 'di ba? Yun po talaga. Kasi nung before ko talaga narinig yun na training, sabi ko, dami ko palang babaguhin. 'Di ba? To reach our goals, 'di ba? To have big dreams, 'di ba? Kasi sarili mo talaga yung kalaban mo kasi dati talaga kung iisipin natin, 'di ba? Una-una doon mabait. So nakapagtanong talaga, wait lang, mabait ba ako? 'Di ba? Pero ako din mismo yung nakasagot, 'di ba? Kasi alam ko yung ugali ko, 'di ba? So, unang-una pala talaga 'yun, 'di ba? Yung attitude ko, yung ugali ko, yung gano'n, pagiging mabait, yes men 'to, 'di ba? Dapat kailangan makinig ka, yung parang gano'n kasi sabi ko nga, matanda na tayo kumbaga mahirap na kasing turuan yung matanda, 'di ba? Yung kumbaga yung may isip na mas okay na yung bata kasi at least medyo matuturuan mo pa talaga. Pero 'pag once tayo na parang may mga alam na, ay, totoo talaga yung mga mentors kasi parang hirap-hirap naman na, ano ba 'yan, ganito, ganyan. Parang, ay alam ko na 'yan mens, ganito pala 'yan, ganyan, ganyan. So, kumbaga 'pag once naturuan natin or nagbago talaga tayo, everything will flow. 'Di ba kumbaga the rest will follow. 'Di ba kasi gano'n din how the way you look at things, 'yun po mga mentors kaya napakalaking impact po 'yun. Kaya kumbaga na na-realize ko din or talagang totoo po yung sinasabi ng mga mentors natin na hindi kailangang magaling ka, 'di ba? Dito po kailangan po yung willing kang magpaturo. Yun po yun, teachable ka. Kasi 'pag once teachable ka, talagang maa-absorb mo. Yes lang parati kahit minsan hindi mo naiintindihan. And siyempre pinaka pinaka pinakaimportante pray. Yan po talaga yung pinakaimportante kasi, wala din kumbaga hindi niyo din naman ako makikita dito, kung hindi ko din talaga pinagdasal. At saka yung mga struggles, mga challenges, sinasabi ko lang sa sarili ko na part lang 'yan, process lang 'yan, kailangan mo lang pagdaanan.
Pero ito yung maganda, kasi bakit? Lahat naman makakaya natin, no? Kasi wala namang ibibigay na hindi natin makakaya. 'Di ba? By His strength, no? Philippians 4:13, 'di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. So, yun lang po yung parati kong pinanghawakan no na Bible verse. Kasi kahit noon pa man, no, lumaki kasi tayong independent. So, may mga struggles tayo minsan na kumbaga yung four corners lang ng kwarto natin yung lang nakakaalam, yung butiki lang nakakaalam na umiiyak tayo, okay lang yun. Kasi lahat naman talaga may mga pinagdadaang struggles, 'di ba? Kailangan lang natin ma-cope up, kailangan lang natin 'di ba? Yun meron namang magandang kapalit, 'di ba? So ayan, every accomplishment starts with a decision to try. 'Di ba? Kasi ang resulta kuha natin sa negosyo, hindi ko po 'yan makukuha kung hindi ko po sinubukan yung meron tayo. Kung ano yung negosyo na meron tayo, 'di ba? Hanggang tingin na lang ako, 'di ba? Kumbaga hanggang inspiration na ako, grabe ang ganda, ganito ganyan. Pero kung hindi ko po sinubukan, wala po 'yan. Kaya sabi ko nga, this is just the beginning, nag-uumpisa pa lang tayo 'no. Minsan nga kumbaga kinakabahan ako mga mentors 'pag meron tayong nang-i-experience na mga struggles, kinakabahan pero meron yung joy kasi alam natin na after that struggles, yun nga sabi ko, meron ng happiness after, 'di ba? So ayun 'no, ito po yung family natin. So ako po yung bunso 'no, na parang panganay 'no, dahil sa stress sa buhay. Talaga sabi ko, "Ano ba 'yan, parang mas matanda ata ako tingnan sa inyo." So, yung mama ko na lang po wala na po yung father ko kasi, maaga po siyang nawala 'no, 3rd year high school pa lang po ako, wala na yung papa ko. So, papa's girl din kaya alam mo yun 'di ba, kasi lalong-lalo na yung kung ikaw anak ka ng anak, I mean kumbaga anak ka ng OFW or yung mama mo nasa ibang bansa or hindi mo kasama, talagang mahirap po lalong-lalo na 'pag kagaya niyan. Kumbaga ako lang kasi yung babae, so parang lahat ng responsibilidad sa'kin pinapasa. Kaya sabi ko, "Ano ba 'yan, parang puwede ba sigurong ipasa mo na lang ulit sa kanya?" Yung parang gano'n. Puwede sa panganay na lang, puwede sa kuya ko na lang, bakit sa akin? Yun po talaga yung always kong sinasabi sa nanay ko, "Bakit ako, ma? No na puwede naman sila kasi gusto ko lang din ng simpleng buhay, 'di ba, simpleng buhay." Pero yung simpleng buhay pala yun, 'di ba, hindi pala simple kung anong tawag nito, kung wala ka ding sapat 'no, na income na pera para i-sustain yung life natin. 'Di ba kasi yung simpleng buhay yun yung hindi mo poproblemahin kung ano yung bills natin, 'di ba? Mamamasyal ka kung saan-saan. So ayun lang naman 'no, grabe lang kasi sabi ko nga, big blessing din ito sa family natin 'no, kasi matagal din naming pinagpe-pray 'no, na ayan, na magkaroon ng opportunity na puwedeng na makakatulong sa amin 'no, sa family natin. Kasi dito ko din nakita 'di ba na yung mga ibang kasama natin dito na napauwi yung kanilang magulang, nakasama, nagkaroon ng, time freedom, financial freedom. So, grabe lang 'no, kasi papunta na tayo dun basta importante huwag magki-quit, 'di ba? Kasi kahit gaano naman kaganda yung magiging future natin, eh, kung tayo yung bumitaw, wala pa rin, 'di ba? So, ayun 'no, always commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans, 'di ba? At the same time, ah sabi nga 'di ba sa Matthew 19:26 ito yung verse din natin 'di ba? But Jesus looked at them and said to them, "With men this is impossible, but with God all things are possible." Kasi totoo naman 'di ba minsan may mga pangarap tayo na imposible. Pero sa kanya talaga walang imposible. Always, lift up to Him kung ano man yung gusto natin, kung ano man yung mga kailangan nating baguhin. Lift up lang natin yan kay Lord kasi si Lord po yung magfu-fulfill niyan sa atin. Siya yung magfi-fill ng kulang 'no, na meron tayo. Kaya napakaimportante din na meron din tayong relationship sa Kanya. Kasi once meron po tayo niyan, sabi ko nga, um, walang ibibigay sa akin na hindi ko kaya. 'Di ba? Kasi pinahintulutan niya, yan yung magmo-mold sa akin kung ano mang meron kaya yun lang po hindi ko na po parang tagal ko atang nag-share. Ayan, yun lang po thank you so much 'no. Again, I'm Sarah Kaliha and I am worldwide. So yun lang po mga mentors, thank you so much. Ayan, meron po ba tayong natutunan mga mens? So ayun grabe lang. So ang tip ko lang naman talaga mga mentors 'no,
yun nga, always say yes, mentor, 'di ba? Napakaimportante na yung baguhin muna natin yung sarili natin. And lastly, pag-pray mo lang, 'no, kung ano yung mga gusto natin sa buhay, pag-pray mo lang. Always, kumbaga, kagaya nga ng sinasabi ni Mentor Ikay, 'di ba? Kailangan mong i-declare, 'di ba? Kailangan mong isulat, kailangan mong kailangan mong makita kasi grabe po talaga yung power ng declaration, 'di ba? So, ayan, thank you so much, Mens. Thank you so Thank much, you. Mentor Steph. Thank you, Mentor. Sige, Mens. Mentor Sarah, kasing ganda ng testimony mo, 'di ba? Na feeling ko dominante ka when it comes to goal setting and goal getting. My question is, ano yung mindset mo nung time na nag-hit ka ng Sapphire, tapos nung nag-hit ka ng car? Ano yung Ayan, ano yung nasa isip mo that time? Bakit na-achieve mo siya? So yun lang. Thank you ayan. so much. Thank you so much, Mentor Erica, 'no, sa napakagandang questions. So, sa pag-hit talaga ng goal, mga mentor, 'no, kaya nga kailangan mo maging smart, 'di ba? Kailangan mo maging specific. Kasi po nung time share ko lang din, 'no, nung hini-hit ko po talaga yung Sapphire, talagang kung titingnan ko imposible, ayan kinakabahan ako. Imposible kasi talaga ngayon kumbaga, pala kung para sa'yo talaga, eh, 'di ba? At the same time, yung paniniwala mo kasi nung time talaga nun, nung January, pagbalik ko po dito, hindi po puwede na January na, bagong taon na, wala ka pa ring resulta. 'Di ba, anong ginagawa mo sa Manila, 'di ba? Yung parang so nung January po nun, sakto po 'no, nung pagbalik ko, hindi po puwedeng hindi ko ma-hit ngayong month na ito. So, the time po 'no, pinaniwalaan ko talaga na this month tapos na yung pagiging Sapphire ko. So, ano na lang yung gagawin ko para makuha ko yun, 'di ba? So, kailangan kong ginawa ko po, kailangan everyday mayroon akong kausap. Yung gigil po talaga, mga mentors, doon din po na time nawala yung hiya ko. Yung talagang kausapin ko na kung sino yung puwede kong kausapin kasi gusto ko po talagang i-hit yung Sapphire that month, 'di ba? So, left and right, zero, sabi kong gano'n. Tapos mga midweek sabi ko, wala pa rin, miss. Parang sa akin yun, nandun talaga, eh, yung tatanungin mo sarili mo, "Para sa akin ba talaga 'to?" Sabi ko, "Next month na lang siguro," yung parang gano'n. Pero yun nga, talagang alam mo yun, yung the time talaga yung puso ko at saka alam ko talaga na tapos na 'to, eh. 'Di ba kaya sabi ko po, mga mentors, napakaimportante na alam mo yung gusto mo at the same time i-lift up mo yan sa kanya, ipag-pray mo. Kumbaga i-lay down mo na yan sa kanya kasi after po nun na na-lay down mo sa kanya, nandun na yung guarantee na tapos na. 'Di ba? Kaya napakaimportante yung belief mo sa sarili mo at the same time sa kanya. Kasi 'pag ako po, mga mentors, hindi ako naniwala sa sarili ko that time. Kahit sabihin naman ni Lord, "Oo, tapos na 'yan ng January." 'Di ba? Ikaw na lang yung hindi naniniwala, ikaw na lang yung walang ginagawa, 'di ba? Kaya yun po yung ginawa ko 'no, nung nag-hit ako ng Sapphire 'no, na tapos na by January pa lang, kahit titingnan ko yung RQV ko po, mga mentors, napaka-imposible. Kasi ang RQV ko po, share ko na lang po, RQV ko po, January 25, sa kabila zero sa left, sa kabila naman 5, 6. Sabi ko, "Hala!" Sabi kong gano'n. Talagang alam mo yun, "Mens, wala pa rin." Sabi kong gano'n, pero may kinakausap ako. So, kumbaga fina-follow up ko, ganito, ganyan. "Wala pa rin, Mens, pero sabi ni Mentor Karen, hindi, tapos na yan, sis. 'Di ba, maniwala ka lang." Sabi ko, "Oo nga, Mens, 'no." Sabi ko, "Tama, Mens, 'no, sige, kaya ko 'to." Gano'n. "Kaya ko 'to, Mens. Sige, Mens, diyan ka na lang muna, dito muna ako." Yung parang gano'n. Tapos 25, 26, 27, 28, "Mens, wala pa rin." 'Di ba? Yung sinabing magjo-join, wala pa rin. So, meron akong kinakausap, silver. Tapos sabi ko, wala na talaga akong choice, kakapalan ko na talaga 'to, follow up ko, "Tita, okey lang po ba na i-share ko ulit yung advantage ng Jade package natin? Kasi kahit sabihin niyo po na personal use niyo lang 'yan, 'di ba, malaki po talaga yung advantage niyo kapag nakapag-Jade tayo." So, gano'n talagang ni-lay down ko po lahat 'no, kung ano yung puwede nating sabihin 'no, sa client natin. So, hanggang ngayon, hanggang do'n po 'no, na anong tawag nito, at least naintindihan niya naman. So, sabi ko, "Isa na lang, sure na talaga 'to, sure na 'to na isang jade." Ngayon naman hanap ko ulit ng isang jade. Tapos yun po, mga mentors, doon ko po pinasok talaga yung pagiging walang hiya natin 'no, yung pagiging makapal yung mukha natin, talagang, "Friend, patulong naman, tita, patulong naman." Tapos natatawa ako, mga mentors, kasi yung tita ko, nung sinabi ko, "Tita, patulong naman." Sabi niya agad sa akin 'no, "Naku, Sarah, 'pag pera 'yan wala akong maitutulong sa iyo."
Tawang-tawa ako mga mentor. Sabi ko, ay, nalaman ata. So, hanap ako ng iba. So, yun po mga mentor. Sabi ko, Lord, last na talaga itong tao to na kuan. Kasi user din naman siya ng barley talaga natin, no? Nagustuhan niya din naman yung product. Ayaw niya lang talagang mag-member. So, talagang matagal. Tapos yung time na yun, sabi ko, kung hindi ko kakapalan yung mukha ko, wala na naman. Uulit na naman ako pagka February. 'Di ba? Sabi mo, tapos mo na dapat ngayong January. So, the time po, nung nag-hit ako ng Sapphire January, talagang whatever it takes po. No, kumbaga, nilay down ko na lahat ng mga hiya natin, 'di ba? Ginawan ko na talaga lahat ng way paano ako makipag-usap. Kumbaga doon ko din maa-assess ano ba yung kulang ko sa presentation ko, saan ba ako nagkulang, ano ba yung nasabi ko, masyado ba akong pusi. So doon ko din po na kumbaga na-assess yung sarili ko. No, kung paano ko i-deliver yung presentation at the same time. Doon din po ako nahasa, mga mentor, mag-present. Kasi last year po pabanjing-banjing pa may presentation ka sa isang araw okay lang yung isa, sa isang linggo okay lang yung 2 to 3. Pero the time po, sabi ko nung bumalik ako ng January, this is the right time, no? This is the time talaga na kailangan mong ayusin yung sarili mo, Sarah. Ayusin mo yung buhay mo. Kasi hindi ka ulit babalik ng Manila na wala kang resulta. Bakit? May binabayaran ka. 'Di ba? Kaya getting out of your comfort zone is isa po 'yan sa key, no, para ma-hit natin yung goals natin. So after no'n, na-hit natin yung Sapphire. Next naman ulit, grabe talaga. Kaya mga mentors, no, kailangan nating ma-pressure. Kasi 'pag once hindi ka pressured, 'di ba? Cool ka lang, 'di ba? Kumbaga chill ka lang, 'di ba? Kaya kailangan nating ma-pressure. Hindi para sa mga mentors natin, kundi para sa sarili natin, 'di ba? Para sa grupo mo. So after kong nag-hit ng Sapphire, sabi ko next, sabi ko talaga mismo, "Mens, maglalabas na ako ng sasakyan." Sabi ko, kahit hayaan mo na yung income mo diyan, Mens. Sabi ko, hayaan ko muna yung income ko diyan, Mens, na kahit pag tinitingnan ko kulang pa lang, 'di ba? Sabi ko, kailangan ko nang maglabas ng sasakyan. Kasi, before pa naman, mga mentors, gusto ko na talagang maglabas ng sasakyan, 'di ba? Pero ang gino-goal ko lang kasi talaga, kailangan ko munang mag-Sapphire. Kumbaga yun yung gusto ko, kailangan ko munang maging Sapphire bago ako maglabas ng sasakyan. Kaya madaming battles kasi sabi minsan sa training, okey lang, 'di ba? Hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ka ng team bago ka maglalabas ng resulta. Sabi gano'n, oo nga 'no. So, yun nga, isa yun sa mga nakatulong sa'kin, kailangan kong bilisan, kailangan kong magkaroon ng resulta. Hindi para nakalimutan kong mentors na nalilito. Yun nga, kailangan kong maglabas talaga ng resulta, hindi para sa ibang tao kundi para sa akin at para sa team ko, 'di ba? So wait lang. Meron akong gustong sabihin talagang mentors pero hindi ko masabi ng Tagalog. Pero anyway 'no, so yun lang talaga sa paghi-hit ng goal, dapat talaga alam mo or gustong-gusto mo, 'di ba? Whatever it takes. Ayan, so ayan, thank you so much, Mentor Ikay. Bisayain mo, Mens, ayan kay. So ayun 'no. Yan, so thank you so much po sa napakagandang sharing, Mentor Sarah. No? So meron pa po akong isang question. No? Paano po kayo nagma-market? No? Saan po kayo nagma-market ngayon? Okay. Thank you, Mentor Steffi. Ang market lang din naman natin, Mes, or ginagawa natin ngayon is doon pa rin yung Facebook, yung ads. 'Di ba? Kasi that the time naman po, yung mga nakakausap natin, through ads lang din naman. Kasi nung pumunta ako dito, siyempre tinanong ako ng mentors ko kung na-tap ko na ba yung mga warm ko. So mostly naman, Mens, na-tap ko na. So ayun, itinuro sa akin yung Facebook marketing, yung pag-a-ads. So sa ads naman, actually namimiso din ako. Ganun lang din naman pala talaga. Yun lang din, ads lang din. Kumbaga idagdag mo lang din, by doing ads kailangan mo pa rin gawin kailangan mo pa rin i-reach out yung mga warm natin, yung mga heart market natin, gano'n pa rin, kumbaga organic pa rin, 'di ba, organic way, gano'n pa rin po, mga mentors 'no. Kasi, um, basta gano'n lang, yung pagma-market sa ads, 'di ba? Ayun. Thank you so much po, Mentor Sarah. And marami pa po ditong tanong, no? So, okay lang po ba? Sabi po ni Mentor Sanchay,
Amazing morning, Mens. Gusto ko lang din pong itanong, ano po yung unang step mo nung time na nag-i-start ka pa lang para makapagbenta ng product natin, Mens? Ayan. Thank you so much, Mentor Sunshine. So yun po, no, Mens, nung dumating ako, yun nga, itinuro sa akin ni Mentor Karen, no, agad-agad, yung Facebook ads or yung Facebook marketing. Kasi alam naman natin na pagdating ko dito sa Manila, na wala talaga akong kakilala. So yun, inaral ko lang din, no, in-apply ko lang din yung tinuro sa akin. So noon naman, unang-una, di ba, minsan pag inaaral mo, wala ka pa almostly mga kuan, Mens, mga 1 month ata yun. Good din lang kasi nung nag-ads ako, within 1 month, meron tayong pay-in, meron tayong sales. Yung parang ganun. So sa ads lang talaga siya. I-insert ka pa lang para makapagbenta ng product. Wait lang, Mens. Amazing morning. Gusto ko lang din po itanong, ano po yung unang step mo nung nag-i-start ka pa lang para makapagbenta? Okay. Unang step. So ayun, Facebook ads at the same time, yung mga client ko din sa amin, ganun lang. Share ko lang yung product through ads. Yun. So, lahat naman siguro tayo mga mentors nag-a-ads. So, thank you so much po, Mentor Sarah. And meron pa po ba magtatanong? Ayan. So, chat lang po kayo dyan kung meron pa po kayong gustong malaman, di ba? Sulitin na po natin ang oras ni Mentor Sarah. No? Ayan, meron pa po. Si Mentor Marbet, yes. Good AM, Mens. Nung newbie ka po kayo, ano po yung wording na approach mo sa prospect mo? Yan. Ano daw po yung wording ng approach mo? Nung bago po lang po kayo. Paano raw po kayo nagpa-prospect? Nung newbie po kayo. Okay. Wait lang, Mens. Newbie, yung bagong-bago, nasa amin, nandun pa ako sa amin or nandito na? Nag-i-start pa lang daw po kayo. Ang approach ko talaga that time is yung product. Kasi nga natulungan ako ng product natin. 'Di ba? Isa kasi yun sa way, no, bakit ako nandito, kasi natulungan ako ng product natin. So, ang first talaga na ginawa ko, as I remember, no, sinabi ko lang sa mga co-workmate ko, naku, ganda ng barley na iniinom ko ngayon. Sabi ko ganun. 'Di ba lately, friend, 'di ba sabi, kasi ang mga tawagan namin sa hospital, hindi mga ma'am. Ang tawag namin, besh. Ganun. Besh, 'di ba? Mapansin mo, besh, nag-glow ako. O 'di ba, binebenta ko talaga yung sarili kong mga mentors. No, napansin mo, besh, nag-glow ako. Tapos, 'di ba, mapansin mo, besh, hindi na ako umiinda ng ng abdominal pain pag dinudugo ako. Kumbaga may energy ako, glowing ako, kasi sila din naman nakakapansin, mga mentors, no, na parang umiba daw yung itsura ko, ganito, ganyan. So, ang first approach ko talaga is yung product. By personal testimony. At the same time, yung mga kasamahan ko sa trabaho, no, binibigyan ko sila ng free sample pag nagkakape ako. Yun, yung kape natin, tapos yung collagen, yun, binibigyan ko po sila ng sample, pinapainom ko sila. So, by product po ako na una na, doon ko po unang ginawa yung negosyo, by product approach. Yung gaganda ng tanong. Mens, sa Mindanao, paano po kayo nag-market? Ayun po, ang pag-market ko po talaga doon is product. No? So hindi ko pa kasi talaga alam, mga mentors, yung business side natin. Hindi ko pa ma-explain sa kanila dito na paano yumaman, di ba? Pero isa din, yung kasama ko din sa workmate, pinapa-attend ko lang ng IBP natin. Yung online, yung 8 a.m. dati, 3 p.m., ganun. So yun, by day off namin, Sunday, pinapa-attend ko lang po sila ng online IBP. At ito po yung isa sa ginawa ko, no. Pag nagte-training ako, mga mentors, yung buong station namin nag-training din. 'Di ba? Bakit? Siyempre meron kaming nasa duty ako. Nagla-login ako sa computer sa desktop namin sa station. So alam nila, makikurious sila, dadaan-daan sila, ganyan. So hindi naman sila umiimik kasi kumbaga yung mga kasamahan ko din sa trabaho, parang ako din yung may say. Yung parang gano'n, okay lang, hindi ako magamit ng computer, bahala kayo dyan. Yung parang gano'n. So yun lang din yung, pero way of marketing ko na din yun, na papakita, ipi-play ko yung testimonial videos, ganito, ganyan. Tapos yun nga, product approach lang talaga ako. Kasi magtatanong sila, ano ba yan? Diba? Ano ba yung pinapanood mo? Pati mga doktor, tatanungin nila, ano yan, Star? Ano yung pinapanood mo? Ay, Doc, training ako. Kaya that the time na na-branding na ako na barley
Barley Queen sa hospital namin. Kasi alam mo yung mga mentors na everyday, no, yung product natin may bit-bit ako niyan. At the same time, ginawa ko pong stock room yung OR namin. Di ba? Hindi ko inuuwi sa bahay kasi bakit? Pag once meron kaming patient or may client ako nakukuha, directly na sa office, ay sa hospital. So kahit kuminsan kahit day off ko, pinapakausap ko na lang sa kasamahan ko sa trabaho. So, ayun no, basta nung time na nasa Mindanao ako, product approach lang po muna ako. Then, kay Mentor Cindy, ask ko lang. Meron pa pong isa. Ayan. Sabi po ni Mentor Cindy, hello Mentor, ask ko lang po kung what comes in your mind na mag-move sa Manila at mag-full-time. Do you have enough money para makapag-start na mag-condo? Ano ang first step mo in life para lumabas sa comfort zone mo? Okay, thank you, Mentor Cindy. Ayan, no, grabe lang. Kasi, nung nakapag-decide po talaga ako dito na mag full-time, ayaw ko na po kasi talaga yung stress na nararanasan ko sa work ko. Kasi sabi ko nga, ni piso or ni 5 po, wala po akong investment sa hospital. Eh bakit ako gaganon? 100% effort, yung 100% yung time ko ginugugol ko doon. Eh dito po, dahil napakinggan ko na yung mga trainings kahit papano na reprogram your mind. Kumbaga, doon ko po mas nabigyan ng value yung sarili ko by attending trainings. Kumbaga naintindihan ko po kahit papano. Kaya that time sabi ko, hindi kayo yung payayamanin ko. yung ako yung payayamanin ko, yung pamilya ko yung payayamanin ko. And syempre dahil gusto ko ngang that time nakapag-decide ako na mag full time, no, syempre may sahod pa naman tayo, hindi pa natin nagalaw. So yun yung money na inilaan ko para at least makapag-apartment ako dito kasi alam ko naman po mga mentors, sabi ko nga, pagdating ko ng Maynila, lahat bayarin, left and right bayarin yan. Kaya yun po no, inilaan ko, talagang tinaningan ko po yung sarili ko na within 3 months ito lang yung kaya ng budget mo. No, nasa iyo na yan kung paano mo papagalawin, paano mo masosustain. So good thing lang din naman kasi sabi ko nga, kung gusto mo talagang may income, hahanap ka ng paraan na magkaroon ka ng income. Bakit? Kasi dito, dalawa na, 'di ba? Retailing or doon sa 'di ba? Madami ng ways eh. So nasa iyo na ngayon, problema mo na 'yan or kasalanan na natin kung wala tayong income kasi maraming paraan. Paglabas mo pa lang prospect na, 'di ba? So, ano yung first step mo in life para lumabas sa comfort zone mo? Ayan. Anong first step in life para lumabas sa comfort zone? So, ayun, yun lang talaga. Kumbaga, tawag ito, yung nagsawa po ako sa situation ko na meron ako before. Diba? As an empleyado. So, yun po. Kasi kailangan mo talagang pagsawaan kung ano yung situation na meron. Kasi pag hindi ka pa nagsasawa, pag comfort ka po dyan, wala po talagang mangyayaring growth sa atin. Diba? Yes. Ayan, so last na po ito kay Mentor Jason Melchor, no? Amazing morning, Meds. Paano mo na-handle ang mga negative na tao kahit wala ka pang resolve? Ayan, gandang questions. Actually, po mga mentors. Ito po yung kumbaga pinagpapasalamat ko sa Diyos. Ko before, yung mga napagdaanan ko before, yun yung nagamit ko. Talagang may purpose natin before. Kasi ako po yung tao na hindi negative mag-isip. Ako po yung tao na always positive, no? Pag merong mga negative situations, merong negative na tao, no? Kahit sabihin na natin na minsan nasasaktan tayo normally kasi tao lang din tayo. Pero hindi ko po hinahayaan na mag-sink in niya sa sarili ko na maaapektuhan ako. Bakit? Kasi ganun ako eh. Ayaw ko mag-sink in sa sarili ko yung mga negative, no, na sinasabi nila sa akin, no? At the same time, yung mga negative situations na nangyayari sa akin, hahanap po ako ng paraan para maging positibo ulit yung outlook ko sa buhay. Kasi ayaw ko po na mag-dwell sa negativity nila. Kumbaga, shake off ko po yan sila. Yung parang ganun, ipagpag mo po yan, no? Kung mayroon ka mang nararamdaman, meron ka pong mga kilalang negative, no? Huwag ka pong sumama sa kanila. Huwag ka pong makipaghalubilo sa kanila. Kasi sabi ko nga, kung sino yung sinasamahan mo, it's either maa-attract ka or maa-attract mo sila. 'Di ba? So, yan lang. Kahit wala ka pang result, ito lang din naman,
no? Hindi naman, kumbaga, yun yung nagiging motivation ko. Kailangan mong magkaroon ng resulta. 'Di ba? Kasi dito naman sa negosyo natin, sasabihin na, "Nurse ka, bakit ka pumunta diyan?" Ganito, ganyan. 'Di ba? Parang kumbaga bakit mo tinalikuran yung yung profession mo, 'di ba? Hindi mo naman alam kung ano yung gagawin mo diyan. So, yun po kaya ko nga 'to ginagawa, 'di ba? Kasi siyempre may pangarap ako sa buhay. So, yun lang po 'no. Malaking tulong po sa akin yung pagiging positibo ko or positive outlook in life, 'di ba? Ayan. Yun. Thank you so much, Mentor Sarah, sa napakagandang sharing. Grabe. Madami po bang natutunan, mga mentors? Ayan. So, bago po namin ito pakawalan. Meron pang isa, Mens. Ay, gusto sumagot. Ano kaya ang right approach if ever hindi mo kakilala ang pinoprospect mo? Ayan. So, right approach, Mens, if ever hindi mo kakilala ang pinoprospect, lalong-lalo na sa ads, tama. Hindi talaga natin kakilala yan. So, una po talagang ginagawa ko. Actually, ito mga mentors based by experience. Iba-iba kasi tao, di ba, nakakausap natin. Wala naman talagang right approach eh. Kumbaga, wala namang specific approach. Kailangan mo lang talagang, kumbaga, makipag-usap muna. Kasi, pag once kasi nakipag-usap ka sa kanila, di ba? Kumbaga, makikita mo. Pero ito lang naman, ang approach lang naman, halimbawa sa ads, ang approach lang naman natin, depende sa kasi sa product lang din naman ako mga mens, no? So, tinatanong ko lang talaga, ano po yung purpose? Bakit po tayo nag-inquire or bakit po tayo nag-inquire sa Barley? For personal use, for healing purposes ba or for food supplements? So, yun lang din naman. 'Di ba? So, nakadepende kasi sa conversation nyo. No, pero yung sinasabing right approach o yung specific, wala naman po. Kasi kahit ako po, kahit mag-usap po kami ng 15 minutes, 30 minutes, okay lang po. Lalo pag wala naman akong ibang kausap. 'Di ba? At least makapag-build ako ng communication sa kanya. Pero kung halimbawa, madami ka din namang kausap, doon kailangan mo ding pahalagaan yung oras mo. 'Di ba? Na hindi po pwedeng ilalaan mo lang sa isang tao yung oras mo. So, yun lang naman.